Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos ang panalo sa Game 3 ng NBA Finals. Sinabi nga ni Jason Tatum na hindi na siya nadadala sa mga nagsasabi na kailangan niyang gumawa ng mas madaming puntos dahil sa unang bahagi nga daw ng kanyang career ay gumagawa siya ng madaming puntos. Ngunit sinasabi ng mga fans na hindi siya nagkakampyon at ngayon naman na malapit na silang magkampyon ay sasabihin nila na hindi siya gumagawa ng sapat na puntos. So kahit ano nga daw ang gawin niya ay may masasabi talaga ang mga hindi naniniwala sa kanya. Pahayag din nga ni Tatum ay pinapanood nga daw sila ni Joe Mazzulla ng mga UFC fights kung saan malapit nang ma-choke ang isang fighter at lumalaban pa din ito na makatakas habang nananatiling kalmado. Ngunit isang statement niya na humakot ng atensyon ng mga fans ay nang sabihin niya na hindi niya nga daw alam kung paano sila hinayaan ng Bucks na makuha si Jrue Holiday at ngayon ay gumagawa na ito ng malaking impact sa championship run ng Boston Celtics. Nang magkampiyon nga ang Milwaukee Bucks, ang focus ng mga fans ay kay Khris Middleton at Giannis Antetokounmpo and understandable naman ito. Si Giannis nga ay walang duda na deserving ng Finals MVP sa Finals na yon, scoring 50 points, may 16 rebounds din at 6 blocks sa closeout game. May isang game din kung saan nagtala ng 40 plus points si Khris Middleton. Kaya naman nasa kanila nga ang focus at na-overlook ang impact na ginawa ni Jrue Holiday sa pagkampiyon ng Bucks na kung ako lang naman ang tatanungin ay siya nga ang naging missing piece ng team na ito sa mga naunang playoff run nila. Sa mga sumunod na taon ay nanatili silang favorite sa magkampiyon sa Eastern Conference subalit hindi naging healthy sa playoffs si Khris Middleton at umabot pa din nga sila sa Game 7 laban sa Boston Celtics sa playoffs na yon. At sa sumunod na taon naman ay si Giannis naman ang hindi naging healthy at pinatalsik ang Bucks ng 8 seed Miami Heat sa first round ng playoffs. Totoo, kinain ni Jimmy Butler ang depensa ni Jrue Holiday sa series na yon at posibleng ito naging dahilan kung bakit inisip ng Milwaukee Bucks na si Holiday ang mali sa team na ito at trinade nila ito nang walang paalam kay Giannis o kay Middleton. Trinade nga siya ng Bucks kapalit si Damian Lillard kahit na siya lang nga ang nananatiling healthy sa kanilang team. Trinade dito ng Bucks nang hindi iniisip na may trade assets ang Boston Celtics upang makuha ito mula sa Portland Trail Blazers. Agad nga na umaksyon si Brad Stevens at kinuha niya si Jrue Holiday at trinade na din si Marcus Smart para kay Porzingis bilang paghahanda sa Denver Nuggets kung sakali sa finals at sa Lopez-Giannis Twin Towers ng Bucks kung sakali. So mas in-improve nga mga kaibigan na version si Holiday ni Marcus Smart. Ganun nga katindi ang move na ginawa ni Brad Stevens. Ngayon nga kapag sinabi na Boston Celtics, automatic Jaylen Brown at Jason Tatum ang papasok sa isip ng mga fans. Ang same duo na nagtala ng 61 points, 14 rebounds and 13 assists sa Game 3. Ganun pa man muling nagsisilbing malaking parte ng championship puzzle ng Celtics ang depensa at overall impact ni Jrue Holiday. Sa palagay nyo ba ay pumalpak ang Milwaukee Bucks sa pag-trade nila kay Jrue Holiday o sadyang hindi lamang naging healthy si Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard ngayong playoffs?